Welcome back to another ATR 160 vlog, guys. Ang sarap talaga idaan sa Lubak, guys. As in, ganda ng new place mo, ha? Ivan, yan o. Shoutout kay Ivan. Nakita tayo dito sa RJR. Stock up? Yes, stock up. Ngayon, yung mga nagtatanong dyan kung gusto nyo magpalit kayo ng pulley nito, same siya na on. Ayun, nawala talaga yung dragging niya, guys. So total of 1.5. Kagandahan pag may top box eh. Kagandahan pag may top box, makakapaglagay ng gamit. Right. Bye sir. Iwan natin yung ADB natin dun, guys. Balikan natin mamaya yan. Ay sinasabi ko sa ATR, oh, tumataas-taas yung RPM niya. Hindi siya stable. Alright guys, another day, another day. Nakita niyo yan? Parang siyang big bike. May isa, hindi naman siya ganun katagal para mag-stable, pero nag-stable naman siya. Alright guys, ATR 160 Gaming again and again and again. Welcome back to another ATR 160 vlog, guys. Nahiram natin kay Boss Gio. Actually, kaya natin hiniram to kasi dadalhin natin sa RRJR. Actually, we're going there right now para ipa-fully maintenance to. Kasi mula nung kinuha natin to, hindi pa siya na may maintenance. So, ang gagawin natin dito is fully change oil, gear oil, CVT cleaning. Check na rin natin yung mga iba pang pwede natin ipa-check para may idea syempre yung mga ATR 160 users natin out there. Paano maintenance dun sa third party na shop, hindi yung sa casa. And may idea kayo kung magkano aabutin ang magpa-fully maintenance ng ATR 160. Pakita rin natin ano yung differences or ano yung mga similarities ng ADV 160 or 150 dito sa ATR 160. Let's see. You know guys, at some point medyo nakakainganyo tong ATR 160 kasi ang smooth niyang dalhin, ang smooth niyang i-ride. Ang bilib ako sa suspension nito Maybe may plus points din yung upuan niya, napakalambot. Tapos suspension niya talaga ang layo sa ADB in fairness. May mga certain lubak na pag nadaanan mo, pag nasa ADB ka, yung parang kalampag na yung dating. Pero dito wala Talagang parang kang nasa sopa. Nakakatuwa. Tulad dito, dadaan tayo dito Oh, wala men. Sa ADB yun parang maramdaman mo yung ragadag-rag ganun. Dito wala. Parang ka talaga dumadaan sa wala lang. Sumusunod lang siya. Nakakatawa. Ayun wala lang siya mamin. Kasi hindi kayang gawin ng Honda yun. Iba, grabe. Ito iniiwaso ko yung mga ganito pero ngayon dinadaan-daanan ko lang Sarap Ay, wala Meron pala tayo ng top box man. Bago tayo dito, di tayo pwede sumingit ng mga alanganin. Alright guys, punta tayo ng Mandaluyong. Isa sa mga gusto ko dito sa ATR din guys is yung pag kailangan mo ng power, sa overtake, meron siyang ibubuga. Ang tahimik pati ng makina niya guys. Binabanatan mo parang wala lang. Kung i-describe ko tong motor na to in one word, smoothness. Hindi to sponsored ng Bristol guys natutuwa lang ako sa riding comfort na tong motor na to. Kaya pala gusto ni Red Sweet tong ipa bundok-bundok, ipa river crossing, ipa off-road no? Ang lupit Sino na nakapag-automize na gamit ATR guys? Comment down below. Ano naging experience nyo doon guys? Share nyo naman. Tapos yung preno niya napaka-smooth pero medyo may kahinaan. Kaya papacheck na lang natin mamaya. Ang sabi nila meron daw tong mga modes, pero hindi ko kasi alam kung paano kalikutin to Ang alam ko lang tanggalin yung traction control. Saan kami nagre-request ng top speed nito? Sa ganyang kasikip na daan guys, di mo mata-top speed talaga to. Kailangan mo ng mahaba-habang inuman, mahaba-habang kali at wala dapat mga kotse dyan man. Mga hagad Tuwarig angas. Sensya na guys, di ko kayo mapagbibigyan sa ganun. Tsaka tinuha may HPG sa harap natin Ito yung literal na sarap idaan ng EDSA guys. Kasi hindi mo siya manaramdaman talaga. Ba't ganito itong motor na to? Sino may ATR dyan? Straight swap Ang sarap talaga idaan sa Lubak guys. As in, alam mo yun, mapapaano ka parang ang gusto mo nang tumigil na lang dito. Parang gusto mo na lang dumaan dito palagi pag ganito yung nakikita mo. Ito yung nararamdaman mong suspension. Lupit! Tsaka sa mga traffic na ganito guys, napakadali niyan pa rin isingit. Napakagaan niyang dalhin. Very agile. But parang dating nagpo-promote na ako ng ATR men. Again, hindi sponsored ng Bristol to pero natutuwa lang kasi ako guys. Ewan ko bakit.
Dapat loyal tayo sa Honda. Honda number 1 dapat, guys. By the way, guys, sa mga hindi pala nakakaalam, meron na palang bagong location ng RRJR Racing Parts. Good news and bad news. Good news is mas malapit na siya dito sa Mandaluyong Circle. Pagkana natin dito sa may silo, malapit na siya, hindi na tayo dun sa sulok. Yung lugar is medyo ongoing pa yung progress. Technically, ito na yung service area nila. So ngayon, parang temporary naka-tents pa tayo dito. Pero unang problema kasi ang mahalaga naman magagawa yung motor nyo. And nandito yung mga mechanics ng RRJR. Bukas pa rin naman yung dating branch. It's just that puro sales na lang dun. Yun yung City Hall, guys. Nandito tayo sa may, ano ba tinawag dito? May silo. Tapos ito na pala yun. Putik. Ayan o, soon to rise, RRJR. Ayan, so temporary. Dito muna tayo, guys. Bossing, tulog na yun ah. Basta, ganda na new place mo ha. New house, new home. Malawak ha. Wala na magreklamo dito. Wala na. So mga nagtatanong, guys, kung ano ang laman ng ATR 160. Ngayon natin malalaman. Ipapa-maintenance natin siya dito sa RRJR. Kahit okay, first time ko lang makikita to eh. Hi guys, sorry tayo ngayon sa RRJR, yung new location nila to. Tara, samahan nyo ako. So, as you can see, ganyan pa lang yung ano nila. Pero magandang magiging plano dito. Soon to be ano to, service area. And actually dito nililipat yung RRJR. So right now, papagawa natin itong ATR 160, guys. Full maintenance natin. Pa-check natin yung preno, pa-check natin yung CVT, tapos change oil tayo. Syempre walang ibang gagawa niya kundi si Mechanic Brian. Ayun o, shoutout sa pogi natin boss dito, Boss J. Tipin nyo guys kung gaano kadaming motor na pwedeng madala nyo dito. Hindi na tayo magsisiksikan. Tsaka sabi ni Brian, parang medyo magdadagdag pa sila ng mga mekaniko dito. Simulan na yung ating ATR, guys. Papakita ko sa inyo anong laman ng CVT natin. Ivan, yan o, shoutout kay Ivan. Nakita tayo dito sa RRJR. Pinapagawa daw niya yung NMAX V1 niya. Total body tsaka FI, guys. Turbo naman yan dito, man. Up? Stack up? Yes. Stack up? Sabi naman ko. Yo. Stack up? Uy! Kalawang kasing dowel eh, no? Uy, naka-RS8. Yan, sabi ko naman sa vlog natin, guys, diba? Naka-kapilitan daw dito is yung bell nila, naka-RS8. Yung full scratch nila. Titanium bell. Okay naman, okay. Goods na goods. Ngayon, yung mga nagtatanong dyan kung gusto nyo magpalit kayo ng pulley nito, same siya na Honda Click 125. Yes, hindi 160. 125. 125. Kasi mas malaki kasi yung pulley ng 160. Kung papansinin nyo to, malaki yun. Pero lahat kasi pwede pumasok. 125, PCX 150, 160 pwede siya pumasok. Ngayon nasa pagtutono nyo lang kung saan yung mas maganda mahuhuli yung magandang tono. Total, syempre isang spline lang naman to eh. Kaya nasa tuner nyo pa rin yung paano nyo tutunuhin yung panggilid. So, sa mga naka-ATR dyan, alam nyo saan kayo pupunta ha? Hanapin nyo lang tong lalaking to. Yan ang gagalaw lang ng ATR nyo. Grabe oh! Naglagan. Matindin-tindin linisan to. Iko. Medyo mainit ha? Rigo. Hindi na inainit. Medyo mainit. Aglas kasi ako. Dumi. Kapal oh. Parang gitang group oh. Yan. Kapal talaga. Okay yan, 15. Mostly kasi pag mabigat yung unit, ang tinutono talaga namin is 15 or 14. Ngayon, depende pa yung kung naka-remap ka or naka-pipe ka. Pero sa base naman dito sa motor, stock naman to, 15, tapos combination ng mga spring, tapos ito, pulling at saka bola, lining and bell para less dragging din. Siyempre, persado na rin, mabigat. I-check natin yung tension ng spring. Yan. Ngayon, ganun, pag gano'n kasi medyo nasasagad ko na. Sa akin, nasa part ko lang kasi sa akin yung power. Medyo malambot na to, kaya kailangan natin palitan. Papalit natin dyan is ito 1000 RPM, ATV, PCX click, yan ito. Medyo matigas na siya kasi syempre malambot na yung center spring, may katagalan na rin yung motor. Palitan natin ng bago para mabuhay ulit yung sigla ng panggilid. Yan. Check natin. Yan. Na matigas, di ba? Ayan, dapat ganun katigas sa akin ha, para sa akin matigas. Weight against power ratio kasi yung inaano natin dito sa motor. Para kung ano yung bigat mo, kailangan malakas, mas malakas yung makina mo para kaya kang bitbitin. Kahit ahunan o may OBR ka mabigat or may top box ka man o anything, kahit di ka mabibitin sa takbuhan, di ka maiiwanan. Bray, para may gusto kong ipakabit sa ADB ko. So ano eh, grabe na yung suspecha sa akin. Ay, naku. Pwede.
Para sigurado tiwala siya sa'yo, no? Oo nga eh, pag siguro may ganyan, wala nang ibang angkas, no? Oo, pwede. Grabe na sa una, no? Huli talaga yun. Yung papalobrigate ko sa mechanic. May iba kasing naglinis ng CVT, hindi nila ginagrasahan. Ito yung ginagawa ko, anti-dragging para ma-menus yung problema niya sa panginginig. Tapos na tayo guys sa CVT. Malinis na siya. Konting brut-brut na lang to. Malinis na siya. Start natin. So sunod naman natin, change oil tapos preno na lang. Ngayon naman guys, change oil tayo. Tingnan natin kung anong itsura ng langis ng ATR 160. Tagal na kasi hindi na pa service to. Yun. Inapot na. Parang langis ng diesel. Grabe napot. Sobrang dumi. Siyempre gagamit tayo ng Pertua PowerTech yan. Ito marirecommend ko sa inyo na maganda, saka mabango pa. Mabango pa. Tapos sa gear oil naman, siyempre, trust pa rin natin si JB. Pakita na rin, magalito na rin ako sa EDB ko. Yes, sir. Baka magalito na rin ako guys sa EDB. So, Pertua, baka naman. Ngayon, quick tips lang ha, para hindi magasgas yung dipstick nyo. Kasi iba kasi, mostly, ganito. Diretso. Oo. Ngayon, sasapinan nyo lang ng basahan. Pitigin nyo. Ayan, at least maluwag na. Ba? Para hindi magagasgas yung dipstick. Yeah, bro. What's up? What? You're bumping me, bro, ah. Huh? You're bumping me. I did not. Complete. Amoy tempra. Gamot sa may trangkaso. Yan, ito lang. PowerTech lang gamit natin. 10W40. Sorry, 10W40. Yeah, yun. Okay, may bebenta na ako. Soon guys, kakabit natin sa ADV 160 natin yun. Full CNC. So guys, preno na kami ng ATR 160. Kailangan na talagang linisin. Ngayon, malalaman natin kung madilumi yung caliper, papump natin, papalabasin natin yung piston. Para malinis natin yung paikot ng piston. Sino unang lalabas? O, diba? Delay. Ibig sabihin, madumi tong isa. Lumabol siya. So, yung madumi. Linisin natin yan ng steel brush. Yan. O, diba? Malinis na. Ngayon, bubuga natin siya ng CVT cleaner. Maganda lang kasi dito, ceramic tong piston ng QJ. Not unlike sa mga Honda, Yamaha, steel metal kasi yung piston. Kaya ito, hindi siya kinakalawang, ceramic. May advantage siya. Hindi siya basta-basta mag-stack up. Hindi rin siya magra-rust kasi ceramic. Ayun oh, grabe oh. Tumi oh. Ceramic brake pads. Yan, malinis na siya. Pwede na ulit dumihan. Na, bumabalik na. Yan, nagpe-play na siya. Kailangan kasi nagpe-play ito. Kada preno nyo kasi, siyempre, sumasabay kasi ito sa disc. Yan, ito. Itong mahawak sa kanya. Para sasabay lang itong caliper sa play ng disc. Once na nag-stack up to, maninikit na yung preno nyo. Hindi na magpe-free wheel. Pareha siya ng brake pad na ADB 160, ADB 150 yan, parehas. Brake pad. Ay, likod lang. Yan, parehas kayo ng brake. Abangan nyo guys, pag pinakabit natin yung brake caliper bracket ng TRC, papalinis na rin tayo ng preno kasi matagal-tagal na rin siyang hindi na linis. Ayan, kinakalawang. Ibig sabihin, nag-i-stack up na yan. Kaya ganyan. Alright guys, and we're done dito sa ating ATR 160. Shoutout kay Brian. Yeah! Sa mga naka-ATR 160 dyan, I highly recommend dito sa RRJR. Dito sa bagong location nila, 506 Bonnie Avenue, Barangay Plainview, Mandaluyong City. Basta ang landmark ito, malapit siya sa Mandaluyong Circle. Mga usual na parts like brake pads, CVT, mga langis, meron naman dito. Pagka maintenance, kaya lang gawin dito. So highly recommend dito sa RRJR. So test ride natin mamaya. So for now, tignan muna natin kung magkano yung nagastos natin. So nagastos natin guys is CVT cleaner, basahan, center spring, grasa, gear oil, tsaka yung langis. So total of 1,549. Right now guys, testing natin yung ATR 160. Testing natin yung may magbabago. Kasi kanina medyo ano to may pagka-dragging to ng konti. Pero let's see ngayon. Eh. Pinakamaingay na pipe, pwede. Uy, wala yung drag ah. Ganda ng kotse ni boss oh. 718 Boxer. Alrighty. Sobra tandaan nyo guys dito. Ayun nga yung rotonda. So tara, testing natin to. Wow!
Solid man. Parang natanggal sa kanya yung napakadami niyang dumi. Pero nawala yung dragging niya guys. Ang angas. Highly recommend ko ang RRJR sa mga naka ATR 160 for your PMS, change oil, brakes, gear oil, and yung mga iba pang stuff. Yung mga parts naman niya is medyo similar. Technically similar. Sa Click 125, ADB 150. So pachi-pachi sa mga Honda parts. So technically kung anong Honda parts ang pwede dito sa ATR, makukuha nyo dun. Ayun o, nawala talaga yung dragging niya guys. Ayun o, angas. Alright, solid work from RRJR. Maraming salamat. Pero babalik tayo sa RRJR. Dadalhin naman natin yung ADB 160 natin. So abangan nyo yan guys, dahil papalitan natin siya ng brake caliper at ng bracket na galing sa TRC guys. Nakita nyo naman kanina, diba? Napaka-pogi. So madadagdagan angas at madadagdagan na naman ng kapugian at performance ng ating ADB 160 guys. Angas na wala yung yung dragging man. Bagong change oil. Lupit. Ang angas talaga ng suspension ng ATR 160. Ito ko na pinaka natutuwa eh. Ayun o. Ang ganda niya na itakbo man. Sige po. Ooh. Alright. Ooh. Sarap. Wow! So kung galing kayo sa Mandaluyong Circle guys, U-turn lang kayo dito. Tapos after nun, makita nyo na yung RRJR. Nasa kanan nyo na yung RRJR. Makita nyo yung parang malaking gate na yan, no? Yan. Malaking spasyo. You know, boom. Alright guys, baka dito ko na-end yung video natin. Maraming salamat sa RRJR. Of course, and syempre, and hopefully nakatulong tong video na to lalo sa mga ATR users, of course. And of course sa mga parokyano ng RRJR. At least napakita ko sa inyo yung bagong place ng RRJR, which is napakalaki na. And abangan natin sa mga susunod na panahon dahil lalaki pa to. At papagandahin pa to ni boss. Kung umabot ka sa part ng video na to, maraming salamat. And kita kita sa next video guys. Peace out and babush.